This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. Epekto sa habagat na sinati sa pipila ka lugar sa Cebu, LGUs daling mipaabot og tabang. Gatusan ka mga residente sa barangay Sambagdos, Mityabaw kay walay tubig. Kupya sa CCTV sa pagpusil sa tanod sa barangay Kandulawan, ana-ana sa kapulisan. Og duha ka veteranong kapuso journalists mipaambit sa ilang kasinatian sa GMA Masterclass. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Og live din sa GMA Complex, ako si Alan Domingo. Bisan kon ting-uwan na, daw Il Nino paghihapon ang kahimtang sa dili mominos. Usa ka katus ka mga molupyo sa pipila ka sitio sa barangay Sambagdos sa Cebu City. Tungod kay tag-usa ka oras na lang kuno ang agas tubig. Panahon yun sa oras ting katulog. Ang MCWD may pasalig nga aksyonan ng problema sa komunidad. Kini ang gitutukan sa Balitang Barangay. Naabta namo kining usa ka lulo sa sitio San Roque sa barangay Sambagdos nga nagligo sa apo. Dinaginot ang paggamit sa tubig kay pinundo ra kini sa tubig sanglit wa may agas ang ilang gripo. Samtang kining usa ka trabahante nagsag-ob og tubig sa punduhanan sa ilalang giabangan nga balay. Hasol kaayo kini alang kanila apan wa sila mahimo kun dili mag-adjust na lang. Naaman sila'y koneksyon sa tubig sa MCWD apan usa ka oras ra ang agas panahon sa kadlawon pagyud diinting katulog paunta nila. Pagigas agas. So karon unsa naman ang gihimo? Magpundo lang kung makadlawon. Pila ka oras lang? Ano, mo oras na mga alas 2. Di ka ligo, sir. Di ka ligo kung may tubig. Kung wala agas, hakot gid dire. So hakot yun? Oo, hakot gid dire. Oo. O ginay, tangas na tis babaw. Anad-anad lang pod. Ang problema, panahon pa kuno ni adtong pandemic, matod sa mga mulupyo. Matagbayad nila sa water bill, ilang gipadangat ang ilang problema apan wa pa man maaksyon. Hinoon, giangko nila nga wa pa sila hiniusang reklamo nga gipadangat sa MCWD. Tulumatod pa kasityo ang nagproblema sa supply sa tubig nga naglakip sa San Roque, inahan sa kanunayng Panabang ug Kawayan. Ay style mo kanang maligo mi para musud na lang mis planggana, musud na lang mis balde nga para makatipid just tubig pamplasa mo sa CR ba. Wala li among ginahimo. Magkabuang san mi og namin mga punong tubig magamit man gina nya karon mga oras wa na may magamit kay pawong naman. Samtang gikabalakan usab sa mga mulupyo nga mukuyanap ang dengue tungod sa pagpundo og tubig gumikan kay way agas. Busa nang hinaot sila nga matagad na ang ilang mga yangungo. Since magpundo man, so nag-invite og mga mosquitos nga magkuan sad niya, magpundo sad sa tubig. So nya, kay wala man lagi tay mahimo, so magpundo gid mi. Suma sa tigpamaaba sa MCWD, Minerva Herodias, nga posibleng adunay problema sa linya sa tubig sa dapit. Nasairan ang dapit usa-unta kini sa makabenepisyo sa supply sa tubig gikan sa Lusaran Dam. Gi-expect yun unta na siya nga ni-improve ang ilang supply katong nag-commission mi sa Lusaran nga bulk water supply project kay ang abot man diha ang gipadagan ang domino effect ba nga nanay supply dito dapit sa may Apas, Lahog, Kamput House o kanang mga tubig diha nga area ari na ipadagan sa may ubos dapit diha sa Sambagdos, B. Rodriguez area. Gipasalig din nga aksyonan dayon ang gipadangat nga yangungo sa mga tao diin gipasusi na nila sa ilang mga personnel. We assure them nga adtuon na siya sa amo ang production department karong si Manaha. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka naglahing disgrasya sa Cebu South Coastal Road nga naglambigit sa mga motorsiklo nga kalitlang muliko nga misangpot na hinuon sa aksidente ang nahulikan. Ang detalye sa live report ni Marie Dumabok. Fem.
Lan may nala nga dili ra kusog ang pagpadagan sa mga sakyanan nga nalambigit sa aksidente hinungdan nga minor injuries lang ang naangkon sa mga sakay niini. Kinikuha sa CCTV monitoring sa Talisay City Command Center niadtong Setyembre 11, pasado las 10 sa gabi. Makita kini mga sakyanan nga bumper to bumper. Samtang nagunong ang inner lane tungod kay stop signal pa. Apan sa dihang go signal na alang sa paliko ug palahos, kining motorsiklo nga gasubay sa middle lane milahos lang og liko pawala. Hinungdan nga naigo kini sa puting pick-up nga palahos ang dagan. Ingon usab niini ang nahitabo niadtong Setyembre 16, pasado las 11 sa buntag. Sa kuha sa CCTV, makita nga hawa ng inner lane ug sunod nga makita kining motorsiklo nga nagsubay sa middle lane nga kalit miliko pawala. Tungod niini nadasmagan sa pulang sakyanan nga nagsubay sa inner lane nga padung-unta sa bagatang bahin sa probinsya. Nahuli ka mo sab ang pagkalagpot sa angkas niini. Pasabot ni Joy Tumula kang hepe sa City Toda nga sayop sa duha ka motorista ang nahitabong disgrasya. Dapat ug mo left turn ka, naagid ka sa innermost lane ug mo left turn ka. Innermost lane pa left or pa right ana baro na Yes. Pagka to basag straight going lang go lang. Yes, case to case lang as long as go signal unya safe ang imong pag-abante. So amo ra nagi-allow. Hinuon parehong nagkasettle ra ang duha ka habig. Ang awhag sa itong mga motorista, kay kasagaran sa itong mga disgrasya, nag-involve man og mga motor. So, mo-follow lang gid sila sa ilang mga linya. Unya ko panalitan, mo-execute sila og left turn o right turn. So, layo pa lang daan sa intersection, mo-execute na sila daan sa ilang proper lane para sila muliko. Samtang natuba kaning cargo truck nga mibangga sa barrier sa daplin sa National Highway sa Barangay Tan-awan sa lungsod sa Oslob. Gahapon, pasado las 5 sa buntag. Napuno sa pinutos nga mga bugas ang gikarga sa truck nga gikan sa dakbayan sa Subo gihatod unta sa Negros Oriental. Gingong nagmalfunction ang brake sa truck dihang miabot sa likuon ug dulhugon nga bahin sa Barangay Tan-awan ug nawala og control ang driver tungod sa kabugat sa karga sa truck. Nagpasad ang putos sa bugas ug naangil ang driver ug truck boy niini nga daling gidala sa tambalanan. Lanang truck ang naapa sa lugar nga nadisgrasyaan samtang nagpaabot pa sa towing truck nga mubira niini. Pahimangno sa Oslob Police ngadto sa mga sakyanan nga moagi sa dapit ilabi na sa mga dagkong truck nga siguroong kondisyon ang mga sakyanan kay pipila na ka mga aksidente ang nahitabo sa maong dapit samtang naglaraw ang LGU, ang barangay ug ang lungsod nga magbutang og signage pagpahibalo nga accident prone ang maong lugar. Lan? Okay lang, salamat, Femary Dumabo. Human nakagawa sa Philippine Area of Responsibility ang duha ka bagyo, duha ka mga cloud cluster na usab sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang gibantayan karon sa Pag-asa, nahimutang kini sa eastern ug western portion sa Luzon. Base sa tropical cyclone threat potential sa Pag-asa, low to moderate ang tsansa nini nga mamahimong bagyo. Sa pagkakaroon padayong nakaapekto sa dakong bahin sa nasod ang hanging habagat hinungdan sa nasinating madag-umong kalangitan. Kung mamahimo man yung bagyo ang mga cloud clusters nga gimonitor karon sa Pag-asa, pakusgo na usab nini hanging habagat sa pagkakaroon mga panagsang pag-uwan ug mga localized thunderstorms ang masinati sa Central ug Eastern Visayas hangtod karong weekend. Cloud cluster na atong gimonitor, nakita nato within our Philippine Area of Responsibility. So far, kini is monitoring pa if ma-develop kini na low pressure area. Wala pa na dawat nga tubag ang kampo ni suspended Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa motion for reconsideration ngayang gilusong ngadto sa Ombudsman subay sa usa ka tuig nga pagkasuspenso sugod sa Agosto 26. Si Mark Ridja Abella sa report. Human makaduso silang motion for reconsideration ang mga abogado ni suspended Mayor Jonas Cortez, wala pa sila nadawat katubag gikan sa Ombudsman. Matod ni Attorney Jamal James Kalipayan, Mandawi City Administrator, nga nasayran nila nga gihatagan na usab og kahigayon nga makatubag ang pikas habig nga nagpasuspenso kang Cortez. Apan wala pa sila nadawat nga kopya niini. Nagdumili na hinuon sila pagluwat o pamahayag kabahin niini. Supposedly under the rules, within 5 days, if submitted na for decision, within 5 days from the time it is submitted for decision,
mo decide na gidunta sila because dinalian mo gid ni nalali mo. Ilang ipalakaw nga di na ko pwedeng mudagan. Laruhon ta niya, You can still run. I can still run. Unya og mangutana sila, mudagan lang gyapon ko. Samtang ipadayon ni Acting Mayor Glenn Bersede ang mga programa nga nahanay na samtang wala pa masuspenso si Cortez. Iyang gipasalig nga mapatuman gihapon ang mga programa tungod ka mayoriya man sa konseho kaalyado ni Cortez gawas lang sa upat ka mga konsehal nga milangkob karon sa minorya. Nga iyang gibiyaan i-continue gina nato. Natun limi hastang mga councilors ni saan gid sila nga tanan ni councilors nga kuan ha kay namang councilors nga nasaan. Samtang gitataw ni Attorney Regal Oliva, Mandawi City Treasurer nga sektor sa mga negosyante mao'y miauhag kanila sa pagpapili sa loan district. Apan kun karon siya mo desisyon, layo ang kahigayunan sa iyang pagsalmot sa politika. Have I made my decision to dip my beautiful legs in politics? Not yet. Kauban si Clans Gabutin, Mark Radiabella. Balitang Bisdak. Pag-ampo alang sa mga magtutudlo. Tighatag sa tanang kinaadman o kinamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro o maestra inubanan sa gugma. Tuguti sila sa pagresolba aron maamuma ang among mga panghuna-huna ug aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amoa. Pasigaa ang espiritu sa ilang pagbati, mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulon ang gugma. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante sa ilang pagtuo sa amoa tuod mas labaw pa sa gradong mapupo. Bendisyoni ang among mga magtutudlo nga nag-una pa namo kay ang ilang mga kadasig nagpadayon gihapon hangtod karon. Tuguti nga ang gasa sa kaalam mulamdag sa tanang mga magtutudlo aron mogiya sa ilang mga pulong ug panghuna-huna ug aron motuhop sa ilang mga kasing-kasing. Amen. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa sunod-sunod nga mga bagyo o pagkusog sa hanging habagat, mga nanimuyo sa gagmayng isla nahutda na og supplies pagkaon. Samtang nabalik na ang supply sa kuryente sa Olango Island. Si Loan Mirondina sa report. Dihang milurang-lurang na ang hangin kagahapon sa buntag, mipahigayon gilayon og resupply mission ang Office of the Civil Defense Region 7 o DSWD-7 ngadto sa mga mulupyo sa isla sa Carnaza sa lungsod sa Daan Bantayan. Ang isla sa Carnaza nahimutang sa labing tumoy nga dapit sa Northern Cebu ug haduol na sa lalawigan sa Masbate. Tungod sa nasinating sunod-sunod nga bagyo ug pagkusog sa hanging habagat, sukad pa sa miaging semana, wa na makapangisda ang mga mulupyo sa isla sa Carnaza nga maoy nag-una nilang panginabuhian. Matod ni Director Joel Erestain, Regional Director sa OCD-7, nga niadtong Lunes sa gabi pa nila nadawat ang kasayuran kabahin sa sitwasyon sa mga taga Carnaza Island, apan tungod sa kabati sa panahon, delikado kaayo ang pagbiyahe paingon sa maong isla, mapabangka man uluwan sa helicopter. Ug kagahapon lang mihatag og pagtugot ang Philippine Air Force human nabantayang mihinay na ang hangin. Carnaza talaga ang pinaka-critical because the others nadadaanan naman, napupuntahan naman, kaya pang tawiran. Yung Carnaza kasi kung makikita mo sa mapa, medyo talagang nasa gitna talaga siya. Luwan sa chopper sa Philippine Air Force, nahatod ang mga family packs ngadto sa 867 ka mga pamilya sa isla, umuabot sa dulan 2,500 ka mga individual. Matod ni Direktor Erestain, gawas nga nahatda nila og food supplies, ang naasoy mga pamilya na rescue sab nila ug nahatod sa Sugbo ang 5 ka mga individual nga na-stranded sa isla. Sa Lapu-Lapu City, maisugong gisungasong sa mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO ang kabaluron sa dagat, mahatod lang ang mga food boxes ngadto sa isla sa Panganan, human mahurot ang gi-preposition ng daan nga mga supplies alang sa maong isla. Samtang kagahapon, nabalik na usab ang supply sa kuryente sa tibok Olango Island. Gipangunayan paghangyo ni Mayor Junard Ahong Chan, ang operator sa barge, nga ma-prioritize ang pagsakay sa 2 ka tanker sa krudo sa first trip ni ini kagahapon dihang gilibkas na ang gale warning.
Matod ni Engineer Gilbert Pagobo, General Manager sa MECO, sukad ni adtong Domingo sa alas 12 sa tungang gabi nakasinati og blackout ang tibok Olango Island. Humanwa tuguti nga makalawig ang barge nga magkarga unta sa tanker nga nagdala sa krudo alang sa planta sa isla tungod sa gipatumang gale warning sa pag-asa ni adtong higayuna. Ang schedule man gud sa delivery of fuel ana diha is every 2 days. There's always a delivery of fuel aron na consistent supply. Ang storage ana would only be good for 4 days. So man 4 or 5 days. Matod ni Pagobo, karong adlaw laing duha ka mga tanker na usab ang ipadangan sa isla aron adunay igong supply sa kuryente. Sa kinatibukan, padayon pa ang gihimong assessment sa OCD-7 sa danyos nga namugna sa hanging habagat sa tibok Central Visayas. Base sa initial assessment sa OCD-7, ang Negros Oriental ang nakasinati og halapad nga mga pagbaha, samtang may nahugno nga bahin sa karsada sa Santa Catalina. Umuho yung part ng kalye at meron tinatawag silang scouring na yung ilalim kinainan ng dagat. Oh, yon. So meron tayong validate doon para matulungan natin magawa yan. Sa Cebu ug Bohol, way pagbaha nga nasinati apan ubay-ubay sa mga mangingisda ang naapektuhan ang panginabuhian. Apan sa Bohol, duha ang nakalas nunot sa bati nga panahon. Usa niini ang boatman nga taga Panglao Island, samtang ang usa tagahag na Bohol nga lalaki nga natumbahan og kahoy. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meronhina, Balitang Bisda. Mactan Electric Company kun MECO subling mapahinumdom sa mga nanagiya og mga panimahay nga makig-coordinate kanila kung mo pabarog og dugang andana sa balay. Kinaron malikayan ang insidente sa pagkakuryente sama sa nahitabo sa usa ka 31 anyos nga construction worker nga nakuryentehan patay ni adtong Lunes sa hapon human masabod sa high tension wire ang gitaod yang kabilya. Base sa gimong pakisusi sa MECO, gidugangan og third floor ang duha ka andana lang unta nga panimahay sa usa ka subdivision sa Barangay Babag. Matod ni Engineer Gilbert Pagobo, General Manager sa MECO, nga wa makikoordinate kanila ang tagiya sa maong panimahay o bisan ang kontraktor aron unta makapatuman sila og safety measure. Kini ang ikaduhang insidente sa nakuryentehan din nakalas ang construction worker nga nagtaod og kabilya. Sa nakalabahing mga buwan patay usab ang usa ka construction worker nga nagtrabaho sa gidugang andana sa usa ka panimahay sa Barangay Agos, human masabod usab sa high tension wire ang kabilya nga gikupta niini. Ang amo ra yung gihangyo is please coordinate with us. Coordinate with us kay so that when you'll be doing all these improvements, mabutangan nato og kanang covers or ma-implement nato ang safety protocol. Kopya sa makuha sa CCTV sa pagpusil sa Chief Tanod sa Barangay Kandulawan ang ana-ana sa Talisay City Police. Ang detalye sa report Efemery Dumabo. Sa usa sa mga kuha sa CCTV nga gikupta na karon sa Talisay City Police, makita nga adunay daghang mga tawo sa usa ka haya. Tapad kini sa Barangay Hall sa Kandulawan. Din sa gawas nga bahin natindog ang duha ka mga tanod ug usa niini ang Chief Tanod nga si Fidel Torion Sr. Unang makita ang pag-agi nining usa ka nagmotorsiklo nga nilahos lang. Gisundan dayon sa laing motorsiklo nga nihunong atubangan sa Barangay Hall. Makita na lang usab nga nagkaguliyang na og nag-iyahay og daga nga naa sa dapit. Kaya ang ikaduhang motorsiklo nga mihunong mitumba siyang motor dayon pabuto paingon sa nimatangan ni Torion. Daling nakadagan pa sa dipod sa mga sakinan si Torion. Samtang makita pa nga mipaduol pa ang suspitsado ngadto sa Barangay Hall dayon padayon og pabuto sa armas. Dali usab kining misibat palayo sa dapit. Mato di Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod nga aduna pay ubang anggulo nga kuha sa nagkadiyang CCTV nga nagtumbok nga ang suspitsado mao ang gipangita nga si alias Chan. Subay usab pinaagi sa kuha sa CCTV ang posibleng mga kauban sa suspitsado. Positively identified si Chan and corroborate din po sa ibang testimony ng witness natin doon sa nakita na CCTV footage. I-review yung nakuha nating footages, no? Para ma-establish natin kung sino yung mga possible cohorts niya. Ang biktimang si Torion ang ana-ana sa luwas nga kahimtang. Samtang kasong frustrated murder ang giandam na nga ipasaka batok ang Chan ug kaubanan. Actually, yung ginawa ng ating suspect na yun ay hindi na hindi na tutuusin ay pangdama yung ginawa niya, no? Paano kung natamaan yung ibang mga tao sa
sa community natin. So, diskaril siguro yung pag-uutak ng suspect na to ba. Hindi siya cooperative, I mean. So, as I mentioned, no, na hindi talaga kami titigil, hindi namin siya mahuli. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Lalaking nagmotorsiklo nga nadisgrasya ang nasikop sa kapulisan sa City of Naga. Kumaragpasan ang matudpad dala ni pinakiti sa Shabu. Daling girespondihan ang usa ka alias JC nga taga Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Ngayon nagmotorsiklo kinidihang nadisgrasya tungod sa tubo sa tunga sa daan. Nakaangkon og minor injuries ang maong motorista sa pagresponde sa kapulisan. Gawa sa natumbang motor, nalagpot nga helmet, nakita usab kining nagpasad nga gagmayng pakiti sa Shabu. Sa paghihap abot nga to 56 nga mga gagmay nga pinakiti sa sachet ang napunit sa mga pulis. Hinungdan nga sa pagdala ni Inis Tambalanan, giposasa na kini ug human nga napatambalan lahos kini prisuhan. Padayon pang gisusi karon kung asa gikan og padong ang maong pinakiti sa Shabu. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang mga angayang bantayan o bahaton sa pagmugna o documentaries taliwa sa kausaban sa news media landscape. Gituki sa unang adlaw sa pag-abli sa 32nd Cebu Press Freedom Celebration. Si Mark Ridge Abella sa report. Pagbatok sa misinformation, disinformation o gunsaon nga mamahimong effective documentaries ang pipila lang sa gituki sa usa sa pinakasaligan nga journalist ug news anchor sa nasod nga si Rafi Tima. Kauban niya si veteran investigative journalist Malo Mangahas sa forum nga gipahigayon sa UP Cebu Performing Arts Hall. Og host sa forum nga gitambungan si katusan ka mga estudyante gikan sa siyam ka mga eskwelahan sa Cebu si 24 Oras Game Changer host Martin Javier. Their role is not only to capture events, but to reflect the complexities of our times, providing context and clarity in an era of misinformation and disinformation. Ang patas og saktong paghatod sa mga balita, ilabi na sa nagkaduol nga 2025 midterm national elections, ang usa sa gihimugatan ni GMA Network Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. With elections coming up, we cannot emphasize further the need to educate the public more about the issues that affect our lives and our vote. And one of the best ways we know how is through documentaries. Giangkon nila Tima og Mangahas nga gamit ang mga smartphones makahimo na og documentary ang si bisan kinsa. Pero para maging magaling na documentaries ka is another thing. 'Di ba? Lahat po pwede. Pero dapat palalimin mo kung talagang gusto mong gawing karera yon. Giaghat ni Tima ang mga estudyante nga mubasa og makisayod sa history sa nasod kay dako kini og tabang para masabdan ang mga panghitabo sa palibot. Butang nga gipalig-on ni Mangahas. We write more than we read. We speak more than we read. Ang problema, foundation ng critical thinking at critical analysis yung reading. Ug sa naghitak nga disinformation ug misinformation, adunay pahimangno sa Tima ug Mangahas sa future journalist. Magiging trabaho natin together with the news media is alamin o anong gagawin ngayon ng mga mamamayan para hindi madala o hindi maniwala sa mga deepfake o robo-vlogs. Kung hindi mo alam ang iyong kasaysayan, magkakamali ka bilang isang mamamahayag. Kasi lahat ng nangyayari ngayon, may konteksto yan. Nangyari na yan before, kaugnay yan ng mga nakarang storya, kaugnay yan ng ating kasaysayan. So dapat alam mo ang iyong history. So yun, simple lang. Know your history. Dako ang kalipay ug pasalamat sa mga estudyante ug magtutudlo sa GMA Network sa paghatag og kahigayunan nilang Tima ug Mangahas sa pagpaambit sa ilang eksperto. Journalists really hold great responsibility in
delivering stories and safekeeping the truth. Especially that we're all digital citizens now, so it is high time that we start equipping ourselves with the tools necessary and to be really critical. I think one of the key takeaways, because misinformation and disinformation are considered to be threats to press freedom. I'm very thankful that these speakers shared to us their valuable experiences so that our future documentary filmmakers are able to produce good quality documentaries. Through making documentaries, we can address different problems and issues in the community. And through media, we can popularize the issue. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Radiabella. Balitang Bisdak. Patay na napalgan ang 62 anyos ng lalaki humano anod sa baha sa Hilbangan River sa Tayasan sa Negros Oriental. Ang biktima, residente sa barangay Pinukawan, kinahong nawala niya itong Martes gabi. Kinihuman ni Pugos sa pagsung sa ang biktima. Sige, ugyanod sa kusog nga bulog sa tubig. Baha sa nasong sapa. Mihimo gilayon ang MDRRMO sa Tayasan og Search, Rescue and Retrieval Operation aron masubay ang biktima. Apan alauna sa hapon gahapon, nakitang naghayang nga wa na kinabuhi ang biktima sa batuon nga bahin sa sapa. Bisan sa nasinating mga pag-uwan, ganin ang buntag, Talisay City Action Team agad padayong misanong sa hangyo sa mga residente. Usa nini ang pagputol sa katumbahon nga kahoy padong sa mga panimay ug eskwelahan kun may kusog nga hangin. Matod ni Gary Tugunon, ang naputol nila hapit ang tanang katumbahon nga mga kahoy sa pagkakaron. Ang mapunuan sa kahoy na usab nga nagbarog kilid sa mga panimay, may ilang girespondihan tungod nini wa nay nangatumba nga mga punuan sa kahoy bisan sa kusog na unos sa hangin sa miaging mga adlaw. Padayon usab ang pagpanglimpyo sa Action Agad Team sa mga kanal aron kalikayan ang pagbaha. Ma'am, bisag muuwan pa basta ka ng delikado gyud abtuon gyud nam. Pareha karon nag-uwan at naa gyud atong nga tawo tuwa nag-action gyud nato. Kay posible niya mukat pag unos. Oh, nya naagyan na maigo nya request sila problema nung kayon amo ning gipaputol wa mari ah. Duha na ang dahong sa GRU Heavy Bombers, human ilang gipildi ang San Sebastian Golden Stars sa score 90-74. Napiling best player atol sa duwa si Marvin Raymondo nga nakakuha 21 points, 13 rebounds, 3 blocks, 2 assists ug 1 steal. Karong Biyernes, September 20, magharong sa basketball hardcourt ang Arellano Chiefs ug LPU Pirates samtang magtigusab ang Little Knights batok sa Mapua Cardinals. Makita kini karong Biyernes sa Heart of Asia alas 12 sa Oto ug alas 2:30 sa hapon ang ikaduhang duwa. Duha ka mga lalaki nga suspek sa pagpangawat og motorsiklo na sikop kagahapon sa Oto sa Rizal Street, Barangay 3, Tanhay City sa Negros Oriental. Matod sa Provincial Highway Patrol Team sa Negros Oriental, nga nakadawat sila og taho kabahin sa mga suspek nga nangawat og motor niadtong Domingo, September 15. Nasayran nga giparking sa tagiyang puting motor sa may Flores Avenue, Barangay Piapi, Dumaguete City. Dini usab na diskubrihan sa biktima nga nahanaw na iyang motorsiklo. Nasayran ni Police Executive Master Sergeant Aurelio Bodo nga anaa sa Tanay City ang kinawat nga motor. Ug dinhina nadakpan ang 22 anyos ug 49 anyos ka mga suspek. Gitanggong sa prisuhan ang duha ka mga suspek ug mag-atubang og tukmang kaso. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibok ang pwersa lang sa mas komisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Noy 27 ka adlaw na lang, Pasko na. May hapon mga kapuso.